Okay, today we will discuss Module 7 and Module 9 of your LMS. Module 7, it defined as a search engine optimization, this topic. Okay, what is a search engine? Next, we will discuss. Since you are using online class, some of you are searching using this search engine. For example, Google search, Yahoo search like that. That is an example of search engine. Next. Okay, what's a search engine? It is a web search engine is a software system that is designed to look for information on the internet. Since now we are using online class, we are already using of this search engine. For example, these are Bing, Yahoo, Ask.com, and Google. Okay, next we have. Okay, how does a search engine work? Okay, we discuss. For example, we have a term crawling is a process used by search engine to find information in the internet. For example, you type a term, for example, COVID-19, then this crawling will search this information all about this COVID-19. This is called crawling, okay? Now, we have this part, this we call bots. These are software application that run automated tasks. Means automated, automatic na siya. Once na nag-insert ka ng name or terms, then i-click mo siya, then these bots, mag-automatic na siya na gawin yung kanyang task. Magsa-search na siya. Next, we have crawler bot or spider. Will visit a web page and follow the link in the page to find other page. Okay, since we, for example, we type COVID-19, we have this web page called Crawlerbot or Spider. Then all the links that are common or common to COVID-19 or related, these all pages will be in your vision or in your computer. Lahat ng mga may kinalaman sa COVID-19 na tinype nyo, lalabas siya, lahat ng pages. Okay, next. For example, this indexing. This indexing is a term used to organize information about websites. Then this also a data returned by crawler are used to create an index of the internet. Okay, since yung crawler is sinearch niya yung may kinalaman o related dun sa topic na COVID-19, then itong indexing is pagsasama-samahin niya na yung mga nakuha niyang information. Then dun na magkakameron ng open yung website, then lahat ng mga related. Okay, yun ang ginagawa ng indexing. Ino-organize niya lahat ng information. Ano ba yung mga information na may kinalaman sa website natin? For example, yung website natin, meron siyang syempre IP address, yung mga ano pa yung mga information, katulad na IP address. Then, para makakonect ka, kailangan din yung mga internet connection din. Next, we have, okay, what is a SEO? We will discuss this is a search engine optimization. Anong ginagawa nito sa ating website? Okay, search engine optimization or SEO is the name given to practices that aim to improve the ranking of website in a search engine results. Then para ma-improve yung ating website, since ginagamit na usually yung common na website, is nagkakameron din siya ng problema. Kumbaga, madami kasing gumagamit ng website na yun, madami rin nang nagbi-visit. Kaya ang nangyayaring common na problem is yung bumabagal yung internet connection o yung pagpasok natin dun sa isang website na yan. Minsan pa nga, nagkakameron ng tinatawag na web traffic. It is the number of users that visit a website. Then, it is used to measure the popularity of the website. Okay, makikita natin
kapag mas madaming nagbi-visit sa isang website is mas ano siya, popular siya. Kumbaga common siya laging binibisit. Then pag may problema or nagkakameron ng web traffic, ibig sabihin, yun nga, nagkakameron ng madaming na-visit sa isang website. Nagkakameron ng problema sa internet connection. Or dun sa, para makapasok ka dun sa isang website na yun, bumabagal siya. Then ang solution natin dyan, since nagkakaproblema tayo sa internet connection, we have the solution, we increase our bandwidth. Kasi yung bandwidth natin, kung mas mataas yung the increase na yung bandwidth, yung speed niya is mag-i-increase also. Kumbaga, mas malaki yung bandwidth natin. For example, nasa 1 giga or nasa 800 megahertz, then maghahati-hati na lang siya doon. Then, doon nagde-depend yung speed ng internet natin. Okay, next. Okay, we have now organic search result. Result based on the user search term. Then SEO only affects organic search result. Then, for example, Google also display paid ads on top of the search result. Okay, for example, nag-search tayo ng isang damit. Then, for example, pangalan is Venus Women's Clothing. Then, maraming lalabas dyan ng mga example ng mga damit din na may related din dun sa ginagamit ng babae, yung Venus Women Clothing. Then, dito na nga yung organic search result yun. Kumbaga lumalabas siya na maraming mga type siya na iba pang example ng website. Then, dito rin kumikita yung Google kasi mas madami, the more the advertisement, mas increase yung kanilang profit. Then, yung mga nagpapa-advertise, syempre magbabayad din sila. Okay? Depende. Kung nasa top siya or pinaka makikita agad, mas mahal yung kanyang babayarang bayad. Okay? Next, we have okay, how does the ranking system work? Ano ba tong ranking na tinatawag natin? Para sa mga website, paano natin malalaman kung popular siya o hindi? Okay. Okay, we have algorithm. This is a procedure or formula for solving a problem. Then search engine algorithm is a computer process that is used to determine which web pages in a search engine index are the most relevant. Okay, since nag-type ka ng for example, yung word, tinype mo is COVID-19, then lalabas lahat yung mga related dun sa COVID-19. Then, yung algorithm, ito kasi yung procedure or yung formula na ginagamit natin o yung program na para makapunta ka sa isang website then to another website. Then this also, using this algorithm, search engine algorithm, is used to rank web pages. Kasi makikita, once na nag-type ka doon, then nag-visit ka, is makakalculate na siya as doon sa web pages na binisit mo. Then, the more the people that are visiting the web pages, then they will become rank 1, the higher their rank. Kumbaga, mas madaming taong nagbi-visit sa isang web page is mas mataas yung rank niya. Ibig sabihin, popular siya. Then, madaming mga information ang nakukuha dito sa isang web page na to. Okay, next we have okay, ano naman yung PageRank? PageRank is the first algorithm used by Google. Ang unang-unang gumamit nito is pinangalan siya kay Larry Page, yung PageRank. PageRank works by counting the number and quality of link to a page to determine a rough estimate of how important the website is. The underlying assumption is that more important websites are likely to receive more link from other websites. Okay, since yung mga website natin is magkakalink siya, connected siya,
For example, nag-type ka nga, then pumasok ka sa isang website, then meron din doon link na pwede ka uling makapasok din, then related naman yun doon sa sinearch mo. Kaya ito yung page rank, tinatawag natin. Pinangalan siya kay Larry Page. Okay. This will be the end of search engine optimization. Then we will discuss the other topic. I will share my screen again. Okay, we will discuss now the module 9. It's defined as a social media for business. Okay, since social media na yung ginagamit nating platform ngayon, then mapapansin nyo, usually sa mga social media is marami na yung nag-business o yung mga negosyo. Okay, define muna natin yung social media. A social media is a social networking services or a social media is an online platform used by people to build social networks or make social connection with other people. Ito nga yung pinaka-common na ginagamit natin para meron tayo ng communication sa ibang tao. Or, for example, nagbebenta rin tayo ng yung business natin, nagbebenta tayo ng mga burger or mga milk tea, yun yung mga pinaka-common. Then yung iba, ginagamit din yung social media as a platform nga nila. Nagbebenta rin sila ng mga damit doon. Then doon nila pinopost. Okay, next we have, okay, how big is a social media? Makikita natin, there are currently 2.46 billion social media user worldwide. Ibig sabihin, kasali na rin tayo dito sa bilang na to. Sobrang dumadami yung gumagamit ng social media ngayon. Kaya, meron ng mga batas or mga law may kinalaman dito. Tulad ng mga e-commerce, kung bibili ka ng mga product, is dapat naka-register siya. Then, meron tayong tinatawag na SRP rin, Suggested Retail Price. Then, yun ang susundin natin. Then, mayroon pa siyang ngayon na law na sakaling implement is yung magkakameron daw ng tax na rin. Usually naman yung mga nagkakameron ng tax na business online is yung mga malalaki yung profit. Tumataas ng mga 100,000 pataas. Meron siyang category. Then, in 2016, alone, Facebook earned 26.9 billion US dollar. Kumita yung Facebook ng 26.9 billion. Kasi nga, marami nang gumagamit ng mga Facebook. Marami nang Facebook user ngayon. Then, usually, for example, mag-advertise ka, meron doon na subscription na ipopost lagi ng Facebook yung company mo or yung product na na binebenta or binibusiness. Yun. Then magbabayad ka rin sa kanila. Meron doon. Then ito nga yung Facebook. Ang user niya is 2,047 million active user as of August 27. Then YouTube also have 1,500 million number of active user. Then we have WhatsApp, pangatlo sa pinakamadaming active user. Then Facebook Messenger, 1,200 millions Facebook user. Then we have WeChat, 938 millions. Then QQ, 861 millions. Then we have followed by Instagram, we have 700 million active user. Then Qzone, Tumblr, and the last one is the Twitter that has 328 million active user. Okay? Sa social media, Facebook pa rin yung pinaka top 1. Then followed by YouTube. Sa YouTube naman, kumikita is yung mga, for example, yung vlogger, magba-vlog ka doon, then yung mga lugar na pinuntahan mo or yung mga pagkain na kinain mo, pwede mo siya i-post doon, upload. Then babayaran ka ng YouTube. Depende sa number ng user na nag-subscribe sa'yo. At saka na number of view. Yun. Siyempre, kung mas sikat ka or mas popular ka, mas mataas yung profit mo. Kikitain mo. Next, we have, okay, how does a social media site makes money? Paano kumikita ang social media sa mga activities or mga ginagawa? Ito yung example. Okay, kumikita ang social media
they gain their profit by advertising. You submit some personal details such as age, gender, location, etc. Once na nag-submit ka sa social media ng mga information mo, age, gender, location is doon na magbabayad ka na sa kanila kasi nag-a-advertise ka na. For example, yung isang sikat na mobile is yung Samsung Mobile Philippines. Then yan, makikita mo dyan yung quality ng cellphone, or for example is yung new Galaxy S8. Then yun nga, then meron pa tong learn more. Ibig sabihin, nandun yung details. Kikita na rin dun ang social media. Okay, next, as you keep using social media services, you continue to provide information about yourself, such as your interests and the place that you visit. Okay, sa social media kasi, di ba, bago ka before you register, meron ka doon mga information na pipilipan. Then, nandun yung mga interest ng tao. Usually, ang interest ng tao ngayon is yung mga movies, mga Netflix, yung mga entertainment. Then, yun nga, once na nag-advertise yung mga Netflix ng mga movies nila, doon, nagbabayad na rin sila sa social media or sa Facebook. Okay, next we have social media sites can have a pretty good idea of what products you may like and which advertising you are most likely to respond. Okay. For example nga, dito nga sa social media is makikita na natin kung ano yung product na pinaka-common. Since ang pinaka-product na common ngayon is karamihan nagbebenta, makikita yung sa Facebook is yung mga nagagamit ngayon, yung mga face shield, face mask. Pero kailangan nating malaman yung legal. Kumbaga, kailangan nating i-check din siya sa mga DTI kung approve ba siya or hindi. Then, kasi maraming kumakalat na rin ng mga fake na products. Kaya dapat i-check nating maigi. Okay, next we have okay, paano kumikita rin ng social media? Meron tayong tinatawag na premium. Premium is a business model where users receive basic services for free but are required to pay for advanced services. For example, yun. May makikita tayo sa YouTube na mga free doon. Then, after nun is meron namang mga magagandang mga pelikula or mga movies or mga bagong upload na kailangan mong mag-subscribe muna bago mo siya mapanood. Then, yun nga, kailangan ka mag-subscribe. Ito yung tinatawag na premium. Sa umpisa, libre siya. Then, meron siyang after a month or 2 months is magbabayad ka na rin siya. As long na kung gusto mo mag-continue yung services. Okay, that is premium. Yeah, then dun sa YouTube, katulad nung sa example dito sa ating PowerPoint presentation, yun nga, meron tayong mga tinatawag na top selling. Ito yung mga, for example, yung movies nga, yung Boss Baby, Logan, yung mga Beauty and the Beast. Then, magsa-subscribe ka. Then, nandun din yung price kung magkano. Nasa 180 pesos ang babayaran. Okay, next we have dito na pumapasok yung social media marketing. Since nagbebenta tayo or ginagamit natin yung platform, yung social media as a business, is kailangan meron tayong mga strategy or type ng marketing para maging successful yung ating business. Okay, we have these are the steps in social media marketing. Okay, first we define this as a term as a SMART. SMART means specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Okay, discuss natin. Specific, since nagbebenta ka ng isang product, dapat is specific lang siya. For example, kung restaurant lang, kung burger, fries, and milk tea, yun lang ang ibebenta mo. Kung nagbebenta ka naman ng products na damit lang dapat, magpo-focus ka. Kasi yun yung mas maganda. Kumbaga, specific lang. Focus ka lang sa isang product or isang type or isang category. Okay, next we have tinatawag nating measurable. Measurable is ma-measure natin kung yung business ba natin is mag-gain ba siya ng profit
kung ma-measure natin. For example, kung kaya ba nating mag-sustain yung ating product or yung ating business. Ma-measure natin kung ilan lang yung, for example, sa isang linggo, kung ilang damit lang, for example, 200, 300 lang ang kaya nating ibenta. Meron tayong quota or target. Then we have attainable. Na-attain natin. Kumbaga, hindi tayo na lulugi. Nare-reach natin yung ating goal. Then, yun nga. Kumbaga, mas madaling makuha. For example, kung magpa-product ka ng mga face mask o face shield, dapat meron kang pagkukunan na supply. Then, mas mababa yung bigay kasi wholesale yung kukunin mo. Then, bebenta mo na lang siya sa market or sa social media. Then, followed mo yung SRP na sinasabi, suggested retail price. Then, yung pang-apat naman natin na isa pang set our goals, yung ating goals is yung tinatawag nating relevant. Since ngayon, ano ba yung mga product na relevant ngayon or gamit na gamit? Ito yung face shield, face mask, tsaka yung alcohol. These are example of relevant products nowadays. Then, yun nga, since relevant siya ngayon, panahon ngayon, gawa ng pandemic, COVID-19, is maraming tao ang bibili sa'yo or magpapatok siya. Then next one, we have time-bound. Pag sinabi natin time-bound, meron tayong schedule. For example, sa loob ng 1 month is makabenta ka ng ilan kung yung target mo. Then sa susunod, kung next week or next month, kung tataasan mo na yung product mo o yung bilang ng ibebenta mo. Okay, next. After we have set our goals, we now do some research. Since we are now going a business using social media, dapat i-research natin kung, for example, yung face mask, kung kumikita ba talaga siya or hindi. Kung magtatayo ka naman ng restaurant, i-check mo rin siya kung kumikita yung mga dating nagbebenta ng mga burger or mga milk tea. Kailangan natin ng do some research. Okay, next one. Next steps in social media marketing, we have choose your platform. Ito na nga yung pipili ka kung anong gagamitin mong platform or type ng social media. Ang pinaka-common kasi, since ang pinakasikat is Facebook, pwede ka doon mag-post or upload ng mga video or yung business mo. Then, mas maganda kung marami kang network or madami kang friends, then yun, makikita nila or mabu-view yung binebenta mong products. Okay, next one. We have evaluate your resources. Okay, since kailangan natin evaluate yung resources natin, tingnan natin kung kaya nung ating capital na magtayo ng isang, for example, restaurant or milk tea, check din natin kung kaya. Then, check natin din, for example, kung nagbebenta ka naman ng mga damit sa online, check mo kung kaya mo yung madamihan. Then, yun. Kung kaya naman is ituloy mo lang. Then, dito rin papasok yung ating mga resources, yung pinagkukuhaan. Kailangan meron kang mga supplier kasi bibigay sa'yo yung mas mababang price kasi as a wholesaler ka naman. Next, since we are using a social media for marketing, you should also publish content. Pag nag-post ka sa internet or sa FB, kailangan nandun yung mga content ng iyong product. For example, nagbenta ka ng damit, kung ano ba siya, kung pambabae siya or pang lalaki, then yung size, then especially kailangan mo rin i-post or upload doon yung price kung magkano. Okay, next we have, you should also manage your social media presence. Since nag-go online business ka, kailangan present ka lagi sa social media, naka-online ka, naka-ready ka lagi kung sakaling message sa'yo yung client mo o yung customer mo. Okay, next we have these are creating an ideal customer profile. Since tapos na tayo dun sa marketing, kailangan, since nagbi-business tayo online or gumagamit ng platform,
is kailangan natin alam yung ating target na customer, yung profile nila. Okay, dito na pumapasok yung term na demographics. What is demographics? The characteristic of people who belong in a particular group or population. Okay, ito na nga yung mga customer target natin. Okay, for example, age group. For example, nagbebenta ka ng milk tea. Ano ba yung mga target na edad natin na customer? Usually mga college student or yung mga teenager, sila yung mahilig sa milk tea tsaka burger. Then sa gender naman, anong demographics? For example, kung t-shirt or damit naman yung bebenta natin, usually mga babae yung mga target dito na pagbebentahan o yung customer target. Okay, next one is we have ethnicity. Ano ba yung ethnicity? O tinatawag nating ethnic. For example, mas maganda kung the location ng product natin is nasa city. Kasi yung culture doon, mas madaming bumibili ng burger or milk tea. Kung ilalagay naman natin siya sa province is, kumbaga, dapat patok sa mga tao yung location o yung ethnicity, yung culture. May kinalaman sa kultura ng mga tao, yung ibebenta natin. At magugustuhan nila. Okay, next one, we have education level. Ano ba yung mga target natin? For example, kung copy yung ibebenta natin, mga target natin is yung mga nag-o-opisina. Since ang mga target, for example, is yung call center. Usually, sa gabi naman sila, na yung work nila, then naglagay ka rin doon, kumbaga yung target mo, sila yung magiging target mo sa mga copy. Then next one is the location ng business. Since ka sa online, kailangan ilagay mo rin yung location ng lugar mo kung sakaling kukunin nila or ipipick up nila yung product. Then yung location dapat is mas madami yung mga tao, kumbaga madaming makakapansin. Ilagay natin siya sa mga city. Then, physical characteristic mapapansin natin dito. For example, sa online kasi tinatanong dun kung ano yung height. Usually, kung tinatanong is height, ang mga binebenta nila is yung mga pampatangkad. Then, kung itatanong naman is yung mga weight mo, kung ano, usually mga binebenta nilang product is may kinalaman sa pampapayat. Then, kung sa mga itsura or kung nagpapaganda, usually mga model, is ang mga binebentang product para sa kanila is yung mga pampaganda tsaka yung pampaputi. Yung mga example is yung mga sabon. Okay, next we have psychographics. What is a psychographics? Dito pumapasok yung mga mental characteristic. For example, hobbies. Ano ba mga hobbies ng mga tao ngayon? For example, nagko-collect sila ng mga toys. Then yun, dapat alam natin yung mga hobbies nila. Kung hobbies nila manood sila ng movie, usually yung mga ginagawa ng Netflix is nagpa-provide ng mga movies na magaganda. Then interest, example is interest nga kung mahilig sila sa mga music, ayun. Then magpo-provide ng mga product or mga related sa music. Then spending habits also, then political beliefs. Okay, ano ba yung political beliefs? Ito kasi nakaka-apekto rin to sa mga businesses natin For example, meron kasi political beliefs na naniniwala sila na mas maganda daw yung product ng made in USA than pero dun sa ibang countries, mas lamang daw yung USA. Depende yun sa political beliefs. Then, paniniwala lang naman yun. Then, next one, we have favorite music, movies, TV shows. Okay. Maraming epekto rin doon. Kung sikat yung isang pelikula or yung isang artista, mas mas lamang or mas kumbaga patok sa tao, mas madaming mag-visit doon sa isang website or mas madaming manonood or subscribe doon sa Netflix. Okay, ganun lang din yan.